Good morning Pilipinas and welcome back po sa Panahon TV. Sa puntong ito, alamin po natin anong oras kaya sisikat si Haring Araw. Para po sa ating sunrise for today, yan po ay 6:12 ng umaga at ang sunset po natin 5:29 ng hapon. Para po sa ating moonrise, yan po ay 8:21 ng umaga at ang moonset po natin mamaya po yan 8:10 ng gabi. Sa ating namang lunar phase, sinaasahan po natin itong waxing crescent moon. Tinatawag din po ito na young moon. Sa ganitong phase po ng buwan, ang mundo, buwan at araw ay halos po nakalinya sa ating kalawakan. Mapapansin ang slim crescent moon at kadalasan po itong nakikita sa kanlurang bahagi pagkatapos po yan ng sunset. At simula po noong December 4 to December 17, 2015, aktibo itong Geminids meteor shower. From the constellation Gemini, kaiba po ang Geminids kung ikukumpara sa ibang meteor shower dahil hindi po ito nag-originate sa isang kometa kundi sa isang asteroid. Ang mga bulalakaw po nito ay mabato, malabuhangin at mas madaling makita. At eto, mamayang gabi na po ang peak activity nito. Sabihin po niyan, December 14 ng gabi hanggang bukas po ng madaling araw, December 15. Ayon po sa Pag-asa, kung maganda ang panahon at halos wala po mga kaulapan, maswerteng maobserbahan na aabot sa average rate na 14 meters per hour. Ayon po sa NASA, ang Geminids meteor shower na ito ang isa sa mga pinakamagandang meteor shower ng taon. Kaya naman tutok lamang sa Panahon TV para malaman nyo kung magiging favorable kaya ang panahon sa inyong area. Para naman sa ating tides, ito po ay courtesy of Namria. Along Manila Bay, ang high tide posibleng umabot ng 1.10 meters 11:35 ng gabi at ang low tide naman posible lamang umabot ng negative 0.26 meters 7:06 p.m. Isa rin pong panganib na dala ng malakas sa bagyo ay itong storm surge o daluyong ng dagat. Ito po yung di pangkaraniwang pagtaas ng alon sa ating mga karagatan dahil po yan sa lakas po ng hangin at taglay po ng isang bagyo. At bilang gabay po sa publiko, naglalabas ng storm surge advisory ang Pag-asa. Ngayon po ating unawain ang ibig sabihin nito. So kapag lumagpas na sa 1 metro ang taas, maaaring masigit na ito sa average height ng isang Pilipino. Ginawa pong example ang height ng ating pambansang kamao upang mas ma-visualize po natin ito. Kapag 0.5 to 1 meter, dapat nang maalerto ang mga residente sa coastal area. Kapag naman po 1.1 to 3 meters na, dapat nang maalarma at kapag umabot naman na ng 3.1 pataas, kailangan na pong lumikas sa mas mataas at mas ligtas na lugar. Kanina po nalaman po natin ang mga dapat po natin gawin bilang paghahanda dito po yan sa pagdating ng isang bagyo. Ngayon naman, ano nga ba ang mga dapat natin gawin habang may bagyo? Alamin po yan sa Be Safe. Be safe tuwing may bagyo. Tumutok sa lagay ng panahon. Manatili sa loob ng bahay at lumayo sa mga bintana para di masugatan kung nabasag ang mga ito. Maging handa sa posibleng brownout. Sa paglikas, siguraduhin nakapatay ang main switch ng kuryente, mag-head count at dalhin ang survival kit. Kung nasa labas, umiwas sa mga puno, poste at anumang bagay na maaaring tumumba o mahulog. Maging laging handa para mailigtas ang sarili at ang pamilya.